Eto na nga po ang sinasabi natin eh. Akala nila nasa Manila pa rin sila. Akala nila ganun-ganun lang. Hindi po ako nagkulang nung araw pa sinasabi, iba ang environment, iba ang batas at policy sa abroad kumpara sa Pilipinas. Kaya yung mga Pilipino nagpupunta ng ibang bansa, mag-a-adjust kayo. Huwag kayong sasabay sa ingay ng politika kung saan man kayo nandoon sa abroad kasi iba ang batas dyan, mananagot kayo. Alam niyo kung bakit ko ito sinasabi? May mga Pilipino po, overseas Filipino workers sa Qatar ang hinuli ng pulis Qatar dahil illegal protest, dahil sa nagrally. Ay alam po ninyo, Middle East yan eh. Bawal na bawal dyan ang mga rally. Una-una sa ibang bansa, hindi po talaga kinukonsinti at hindi po talaga pinapayagan ng mga otoridad ang rally dahil yung rally ay panggulo sa kanila. Yung rally ay istorbo sa kanila. Lalo na kung mga dayuhan katulad ng OFW. Ano nangyari ngayon? Kakasuhan kayo. Sino ngayon ang mananagot? Sino ang tutulungan yon? Tutulungan ba kayo ng mga DDS na galing ng Metro Manila o ng Pilipinas? Tutulungan ba kayo ng mga Duterte? Magpo-provide ba ng abogado at pera ang mga Duterte dahil kayo inahuli sa inyong pagrarally? Yan ang tanong natin. Kung tutulungan kayo, di mas okay. Paano kung hindi? At yun nga po ang tunay na nangyari. Wala pong aasahang tulong. Ang sabi po, 11 ang nakakulong pa po doon sa Qatar na mga Pilipino, na mga DDS na ngayon ay humihingi po ng tulong sa gobyerno. Wala po silang natanggap, matatanggap o inaasahang tulong mula sa mga Duterte dahil po busy ang mga Duterte doon sa dahig. Hindi po sila uunahin ng mga Duterte dahil si Sara Duterte ay busy sa kanyang ama. Ang mga kaalyado naman ni Sara Duterte ay hindi rin po kikilos kung walang utos si Digong. Ngayon po, etong 11 na nakakulong na ito, wala pong ibang aasahan kung hindi ang ating gobyerno. So, ganito po yan. After nilang tawaging bangag, pagkatapos nilang kondenahin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating gobyerno dahil po sa pagkakahuli kay Digong, aasahan nila gobyerno. Ang galing nyo naman, kakapal ng mukha nyo. Diba? Kung kayo, ayaw nyo sa gobyerno, kayo'y pro-Duterte, huwag kayong humingi ng tulong sa gobyerno, pangatawanan ninyo ang pagiging DDS ninyo. Pangatawanan ninyo ang pagiging mga engot nyo. Buti nga sa inyo. Di nagkatotoo yung tinatawag nilang zero remittance o remittance holiday, no remittance week. Nagkatotoo. Bakit? Hindi na sila makakapagpadala sa kanilang pamilya. Hindi na sila makakapagbigay ng pera sa kanilang pamilya habang sila'y nakakulong. Yan ang napapala ng mga kababayan natin na mga nagpadala sa mga sulsol ng mga DDFs all over the world. Ngayon, wala kayong matanggap na tulong mula sa DDS. Ang inaasahan ninyo, gobyerno. Pagkatapos ninyong libakin ng gobyerno, sino ang inaasahan yung tutulong sa inyo? Gobyerno pa din. Diba? Ganyan kayo mga kawawalang hiya. Ganyan kayo mga kabobobo. Kapag naman sinabihan mong bobo itong mga 19 nakakulong na to, magagalit. Bobo naman talaga sila. Rally-rally kayo para kay Digong. Nagpauto kayo. Ngayon, anong nangyari? Wala kayong makuhang tulong mula sa mga Duterte. At alam nyo po ba, heto po, ayon po sa isang kamag-anak ng nakakulong, ganito po pala nangyari. Ayan, eto, mahaba lang po ito Basahin ko. Ayon po dito sa nag-PM po sa Philippine Defense Force Forum, sabi po dito, "Good evening, sir. Pinsan ko po ang isa sa mga naaresto sa Qatar. Pareho kaming OFW dito. Ako sa Kuwait. Dati na talaga siyang DDS at ako naman ay apolitical. Tumawag si auntie sa akin. Kanina hindi pa raw sila nagkausap at pinatawagan sa akin. Di ko rin makontak. Worried na si auntie kasi 1 year pa lang ang pinsan ko sa Qatar at di pa bayad ang mga utang. Sabi ni auntie, sinabihan na niya nung hindi pa naaresto
na huwag makisali sa rally. Sabi naman daw ni Pinsan na wala raw dapat katakutan. Kasi sabi ng leader nila ay malakas si BP Inday sa Qatar government kaya hindi sila paghihigpitan sa rally nila. Bibigyan pa nga daw sila ng police security at saka kung magka-problema man, tutulong daw si Bongo at Bato. Magpapadala ng mga abogado at pinansyal. Pero yun nga, sabi ni Auntie, wala naman daw aksyon sila. Sana nga matulungan sila ni BBM. Mga Pilipino pa rin sila kahit mga DDS sila. Salamat, sir. Yan po ang sabi po nitong pinsan ng isa sa mga nahuli na OFW doon sa Qatar dahil po sa pagsuporta kay Digong. Yan ang napapala ninyo. O totoo naman, nagkaroon sila ng police security. Yun nga lang, pinusasan sila at kinulong. Matitigas kasi ulo nyo eh. Nagpapakita kayo ng lakas sa ibang lugar. Eh dito nga sa Pilipinas, mga wala kayong bilang. Diyan pa kaya sa ibang bansa? Sa ibang bansa pa kaya kayo irerespeto? Eh wala kayong respeto sa kanilang kultura. Wala kayong respeto sa kanilang batas. Ngayong nahuli kayo, gobyerno pa rin ang inaasahan ninyo. Yan yung matagal ko nang sinasabi. Tinatarantado nyo ang gobyerno. Kung ano-ano ang sinasabi nyo sa Pangulo. Pero pagka nagkagipitan, gobyerno, Pangulo ang inyong tatawagin para hinga ng tulong. Yung pinagtatanggol ninyo nasaan? Bulok sa kulungan si Digong. Yung anak, aasikasuhin ba kayo nun? Hindi. Hibang na hibang siya doon sa kasikatan niya sa dahig. Nalulunod siya sa kasikatan. Nalulunod siya sa atensyon na binibigay sa kanya ng mga OFW doon. Kaya never kayong mapapansin. Malabo kayong tulungan. Yung leader na nagsabi na malakas si Inday at kapag nagkagipitan ay tutulungan sila ni Bato at ni Bongo, yun ang dikdikin nyo. Yun ang palabasin ninyo. Yun ang hingan nyo ng tulong. Eh kaya lang, alam nyo po, mabait kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mabait ang ating gobyerno. Hindi papabayaan ng OWA o ng DMW ang ating mga kababayan. Yun nga lang, nakakadismaya lang dahil itong mga Pilipinong to nakulong o na-detine dahil po sa kanilang kabulastugan, dahil sa kanilang kayabangan. Hindi po dahil sa trabaho o dahil sa pagsunod sa batas sa ibang bansa. Mga pasaway itong mga Pilipino na to eh. Kung ako presidente, bahala kayo dyan, mabulok kayo sa kulungan. Pag kayo pinadeport, pa-deport kayo. Alam niyo po ba kung magkano po ang tinatawag na penalty sa ginawa nila? Pwede pong umabot ng nasa 400,000 kada isang tao. At pwede po silang makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Kita nyo kung gaano po kalaking perwisyo sa mga buhay ninyo ang ginawa ninyong pagsuporta sa isang kriminal na nabubulok na sa ICC. Pati kayo mabubulok sa kulungan. Yung Zero Remittance Week, magkakatotoo, 2 years kayong hindi makakapagparemit ng pera sa Pilipinas kapag kayo ay natagalan dyan sa kulungan. Yan ang napapala ninyo. Mga DDS. Mga supporter, buti nga sa inyo. O ngayon nagkagipitan, tutulungan ba kayo ni Sara? Tutulungan ba kayo ni Digong? Hindi, manigas kayo dyan. Wala kayong aasahang tulong. Mga bobo kasi kayo. Again, gobyerno ang tutulong sa inyo. Philippine Embassy, Department of Foreign Affairs, Office of the President, under President Marcos, ang tutulong sa inyo dahil obligasyon ng Pilipinas through Department of Foreign Affairs at Ambassador na pangalagaan at proteksyonan ang mga Pilipino. Ito man ay pro o anti-government. Kaya ito rin ang sinasabi ko na kahit ano ang inyong ginagawa, saan man kayo nandudun, gobyerno pa rin ang tutulong sa inyo bandang huli. Pero gobyerno ang inyong sinisiraan. Gobyerno ang inyong binabanatan. Pero pagka ganitong kapit na sa patalim dahil may problema na, kaya nagtatanong tayo, sino ang tutulong sa inyo? Meron ba kayong sariling pera para gastusin dyan? Eh di ba yung kinikita nyo ay para sa inyong pamilya kaya kayo nagtrabaho bilang OFW? Tapos kayo nagsagawa ng ganyan? Ay bawal po yan. Hindi naman po sa lahat ng bansa sa buong mundo
Maraming mga bansa, especially sa Middle East, gitnang silangan, bawal na bawal po dyan ang mga demonstration. Kasi iba ho ang kultura at policy at batas sa kanila. Ginawa nyo sa Qatar. O hindi, may problema kayo ngayon. Mabuti sana kung kayo palayain. Paano kung pinalaya nga kayo, pero may kaso? May gastos yan, abala yan. O gagastos ba yung mga organizer ninyo para sa inyong kasong kinakaharap? Ayan ang sinasabi natin. Ito bang mga nanawagan na ito at nagraling ito pro Duterte sa Qatar? Kayo ba'y kasama rin doon sa stop remittance 1 week? Kayo ba'y kasama rin sa stop pagpapatigil ng remittance ng kita ng OFW papasok ng Pilipinas? Kung kasama kayo, di dalawang problema nyo. May kaso na kayo, magugutom pa yung pamilya nyo. O di yan, yung mga hindi nyo pinadalang pera, magagamit nyo sa inyong abogado kung kayo kinasuhan ng Qatar government. At hindi pa magandang record yan. Pagka kayong may record na ganyan, baka pagka kayo ay nag-renew ng visa o baka maka-apekto pa yan sa inyong trabaho. Kasi hindi ko konsintihin ng Qatar government at Qatar employer ang mga dayuhang merong record ng panggugulo. Kasi sa kanila, pag nag-rally ka, ang tingin nila nang gugulo ka. Kasi wala namang pakialam ang Qatar government o ibang bansa sa political issue sa Pilipinas. Kaya huwag niyong dalhin, huwag kayong maniwala kasi doon sa mga vlogger ng mga DDS na kung magsalita, akala mo 3-2 ang buhay nila. Akala mo pwede ang lahat ng gustong gawin sa buong mundo. Nagkakamali po kayo. Iba ang batas at kultura ng inyong mga bansang tinitirahan, kaya double ingat sana kayo. Alam niyo po ito kumbaga talagang mabait po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabait po ang gobyerno natin ngayon. Kasi tingin ko kung si Digong ang presidente at sila ay kinakalaban si Digong. Kunwari nangyari yan, kinakalaban nila si Digong. Sigurado ko hindi tutulungan ni Digong yan. Hayaan ni Digong yan ang mga mabulok sa kulungan. Lalo pa ngayon, napakalaki ng kanilang penalty. Napakalaki ng kanilang babayaran sa Qatar government. Multa. Tapos meron pang kulong. O, di ba? Sa pagsuporta nila kay Digong, nawala na ng trabaho, nakulong pa, at nagkatotoo yung kanilang zero remittance. Hindi talaga sila makakapagpadala. Mabait pa rin ang gobyerno natin. Tutulungan pa rin sila. Ito po ang pahayag ng Department of Foreign Affairs Undersecretary. It is policy of the Philippine government to always give assistance to distressed overseas Filipinos, no? There's the DFA through our embassies, and there's the DMW and OWA na meron din silang representative offices or attachés or officers sa mga embassies. In this case, there's 17 of them who were arrested for political demonstration. I think we know what it's about, no? It's in connection with the former president's birthday. And they are right now being investigated in detention. They're in various detention centers. Separate yung men from the women, no? Our embassy under Ambassador Mardomel Melicor already stated last March 13 that Filipinos should avoid political rallies kasi bawal ang political rallies sa Qatar, and it has nothing to do with your political persuasion. Qatar is a country where majority of the people are residents there are not Qataris. Maybe up to 80% of the people you see in Qatar are not Qatari citizens. So they want to control as much as possible how foreigners act in that country, and that includes no political rallies. Kasi kunyari lahat ng nationalities doon, rally about their home politics in the host country. Hindi ang gulo na rin ng Qatar. So it's not because the Philippine government is saying don't rally in favor of the president or against him or what, no? Or if I'm referring to the former president, it's because ayaw ng Qatar. So we are providing legal assistance if required. Right now, though, they are not yet able to meet the Filipinos because, again, each country has its own rules. Sa atin, sa constitution natin, agad may lawyer ka, ganyan. Different sa Qatar, investigate muna ng police. It doesn't mean though that, I'll be optimistic, it doesn't mean that they'll be
convicted, jailed. Eventually, they may be released after a short stay in detention maybe. We'll see about that. Pero ang problema po, kung palagi natin gagawin to, baka magiging mas stricto yung mga Qataris and next time mag-deport na sila ng mga nagrarally, no? And so, tugunin, pakinggan po yung payo ng ating embahada sa mga kababayan natin, hindi lang sa Qatar, pero all throughout the Middle East. Gusto nyo ng political exercise? Meron ngayong overseas voting registration. Makaboto kayo bilang overseas Filipinos, pero kailangan muna mag-register. Kung hindi pa kayo registered, yun ang gawin nyo ngayon. Kasi pag rally kayo, baka hulihin pa kayo. So, para sa inyo rin po yun. Di ba mga bobo? Binalaan na pala, binigyan na ng warning na huwag mag-rally kasi nga ayaw ng Qatar government yan. Ano nangyari? Ginawa pa rin nila. Di ba? Mga matitigas ang ulo. Tapos kapag nagipit, kapag nahuli, sana aasa sa gobyerno. Samantalang kinakalaban nyo gobyerno. Kinakampihan nyo yung kriminal na si Digong na mabubulok na sa kulungan. Kayo ba? Gusto nyo rin bang mabulok sa kulungan? Idol na idol nyo ba si Digong? Yung sinasabi niyong zero remittance per week. Nako, mukhang nagkatotoo sa sabi ni Undersecretary 17. Pero meron po tayong nakitang post from USEC din, kay USEC din na 19 daw po hindi natin alam kung ilan ba talaga ang bilang. Pero kumikilos po ang ating gobyerno para maasistehan itong mga Pilipino na hinuli po dahil sa kanilang pagiging pasaway. Ano pa sana tayo, kumbaga parang matuwa pa tayo na tinutulungan sila ng gobyerno dahil sa kanilang pagiging Pilipino, sila ay nagtatrabaho lamang, sumusunod sila sa batas ng ibang bansa. Di ba? Parang maano tayo kapag sinusuportahan niya ng gobyerno, baka sabihin natin, tama lang, suportahan niya ng gobyerno, tulungan niya ng gobyerno kasi mga Pilipino din yan. Pero pag ganyan, dahil sila nahuli sa pagiging pasaway nila, pagiging mayayabang, mga akala mo kung sino, mga piling malalakas dyan sa Qatar, naniwala kayo sa leader nyo na sinabing si Sara Duterte malakas sa Qatar government, tutulungan kayo ni Bato at ni Bongo. Si Bato at si Bongo nga, hindi nga nila matulungan sarili nila. Si Bato nga, nagtatago na. Si Bongo, iyak lang ng iyak, ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Si Sara, nagpapasikat dun sa dahig. Lunod na lunod sa atensyon na binibigay sa kanya ng mga OFW doon sa Europe. Paano kayo papansinin yung mga yan? Diba, wala kayong ibang maiisip kundi gobyerno. Diba? Pero alam nyo, makakapal mukha nyo. Kasi after nyong kalabanin ng gobyerno at pagsalita ng hindi maganda si PBBM, gobyerno pa rin ang inyong lalapitan. Ay naku talaga kayo. Buti nga sa inyo, mabulok kayo dyan. Yung zero remittance, nagkatotoo. Sa ngayon, tutulungan ba kayo ng mga vlogger at mga leader ng Duterte Group na nanawagan na mag-rally kayo all over the globe? Baka hindi kayo tulungan, kawawa kayo. Paano ngayon yan? Pero hindi naman, ito yung magandang balita, hindi kayo matitiis ng embassy, hindi kayo matitiis ng ating gobyerno. Kahit na kayo anti-Marcos, tutulungan kayo ng pamahalaan kasi obligasyon nila yon. Pero yun nga yung mahirap. Banat kayo ng banat, sali kayo ng sali sa political issue na hindi naman kayo kilala ni Duterte, tapos pag may problema, gobyerno din ang inyong asahan. Dahil Philippine government lang naman ang merong kapangyarihan, government to government na approach para isalba kung merong Pilipinong nakakasuhan o may problema sa mga bansa kung saan kayo nakatira. Yun po yun. Kaya ingat lang po kayo. Maging aral ito sa inyo, hindi lang sa mga taga-Qatar. Aral ito sa lahat ng Pilipinong nasa abroad. Pag ikaw ay overseas Filipino workers, temporary lang. Pribilehiyo lang ang pinagkaloob sa inyo ng gobyernong inyong tinitirahan ng pananatili dyan. Kaya nga may visa, working visa, kung ano man. Pribilehiyo lang yan. Hindi po yan panghabang panahon. Ang temporary at pribilehiyong pinagkaloob sa inyo, inyong pangalagaan. Huwag kayong lumabag sa mga batas dyan sa mga bansa kung saan kayo nakatira. Dahil hindi po yan kayo palalampasin. Dayuhan kayo dyan, temporary lang kayong pinagbigyan na magtrabaho dyan, tapos manggugulo pa kayo, magrarally pa kayo. Ay hindi nga uso sa kanila yan Ay naloko na So, hindi naman po nagmamagaling. Ako'y lagi nagpapalaala. Environment, batas,
sistema, regulasyon, ugali, ibang-iba ang ibang lahi. Ibang-iba ang ibang bansa. Huwag na huwag ninyong igagaya sa Pilipinas na pwede. Okay. Ay, hindi po pwede. Ayan na nga, sinampunan na kayo. O nakita nyo sa Netherlands, di ba nag-rally din kayo? Di ba pagdating ng alas 3 ng hapon, pinauwi na kayo, pinaalis na kayo? Dahil hindi pwedeng abutin ng gabi. Hindi pwedeng kayo ang masusunod kung kayo magrarally sa ibang bansa, kung anong oras, kung saan lugar, at kung hanggang kailan. Hindi pwede. Dito lang naman sa atin, na kahit anong oras, kahit gabi, pwede kayo magrally. Kasi pinapayagan kayo ng Philippine government. Pero sa ibang bansa, bawal ang rally. Pag binigyan kayo, limitado lang. Hindi kayo masusunod. Huwag nating kalimutan, basta Pilipino ka at nasa ibayong dagat, dayuhan ka. Turista ka o bisang temporary dahil ikaw ay overseas Filipino workers. Huwag kayong masyadong paggamit sa isyu ng politika kung hindi nyo masyadong alam ang pwedeng kahinatnan ng inyong buhay at kinabukasan. Okay? Dahil pag kayo nagka-problema, hindi naman kayo tutulungan ng mga yan. Ang tutulong pa rin sa inyo, tulad ng sinabi ko, gobyernong Pilipinas. Dahil maliban sa obligasyon, hindi kayo matitiis. Kahit na kayo ay anti-Marcos or galit sa administration. Ang galit na yan dapat may hangganan. Ang galaw dapat limitado. Kung hindi, meron niyang pananagutan. Ay good luck na lang kung ano mangyayari sa inyo. Sana patawarin kayo ng Qatar government. Ay kung hindi, problema yan. Baka pati visa nyo, trabaho nyo, madamay. Hindi kayo kukonsintihin ng gobyerno ng Qatar at ng kanilang mga employer o inyong mga employer kung magiging magkakaroon kayo ng record ng panggugulo or labag sa kanilang mga batas. Delikado yan. Maging aral at warning po ito. Please like and share ng ating video sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad para makarating na. Atin naman dito, ipaalaala lang. Hindi po tayo nangihimasok sa inyong ginagawa. Paalaala lang. Karapatan nyo, pero may limitasyon, especially kung nasa labas kayo ng Pilipinas. Nga po, akala mo kung sino kasi itong mga OFW dyan sa Qatar. Digong-digong kayo ngayon. Gobyerno ang inyong tinatawagan para tulungan kayo. Yung mga pamilya ninyo sa Pilipinas na nawagan sa gobyerno, natulungan kayo. Pero ang inyong sinisigaw, noong kayo'y nahuli, si Digong. O ba't hindi kayo kay Digong humingi ng tulong? Diba? Mga ipokrito kasi kayo eh. Laban kayo ng laban sa gobyerno. Kinakalaban nyo ang gobyerno. Pero kapag kayo nagipit, kapag kayo nangailangan, nalagay kayo sa alanganin ang inyong lalapitan, gobyerno. Buti sana kung patawarin kayo ng Qatari government. At hindi kayo pagbayarin ng multa. Paano kung pagbayarin kayo ng multa? Dinatuloy talaga ang inyong zero remittance for how many years? Kung 400,000 ang inyong penalty. Tapos makulong pa kayo ng 2 taon dyan. Naku po. Diba? So, diba meron yung kasabihan, think before you click O think then before you shout. Pag-isipan nyo mabuti kung sino kakalabanin nyo kasi hindi nyo alam yung kinakalaban nyo, yung pala makakatulong sa inyo. Katulad kay Digong. Nilabanan niya nilabanan si PBBM. Kung ano-ano ang tinatawag niya kay PBBM. Tinatawag niyang bangag, tinatawag niyang adik ang presidente. Ang mga DDS, kung ano-ano sinasabi kay PBBM. Pero yun pala, si PBBM pala ang makakapagpahinto ng paghuli kay Digong. Si PBBM pala ang pwedeng magsabi sa Interpol na huwag niyong gagalawin si Digong. Pero bakit naman gagawin ni PBBM yun? Kung puro naman panggagago, pambabalahura ang ginagawa ng mga DDS. Diba? So, ito po ang isa sa mga, mga napaka hirap na ginagawa ng ating mga kababayan. Diba? Bunganga sila ng bunganga kay PBBM, banat sila ng banat, tinatawag nilang bangag, tinatawag nilang kung ano-anong mga salita. Pero, at the end of the day, si PBBM pala ang makakatulong sa kanilang anito. Pati ngayon, dito sa interim release na ito, kailangan si Digong ay i-recognize ng ating gobyerno na siya ay mamamayan ng Pilipinas. Kaya lang, kapag ni-recognize ng ating gobyerno si Digong
as a Filipino citizen, ire-recognize din natin ang ICC. Magkakaroon lamang siya ng interim release kung ire-recognize ng Philippine government ang ICC. Kung ire-recognize ng Philippine government si Digong. Kaya lang, sa pagbubukas na yon ng interim release, naku pati pala mga kayamanan ni Digong iimbestigahan. Yung pag-freeze ng kanyang asset kailangan ding imbestigahan. Kailangan imbestigahan ng kanyang mga kayamanan. Kaya ito ay nasa by the book or not by the book. Kung ito'y nakadeclare o hindi man, lahat ay imbestigahan. Diba? Yan. Yan po ang katotohanan. Na kahit anong tuligsan ninyo sa gobyerno ang hindi makakatiis sa inyo. Tutulungan at tutulungan pa rin kayo ng gobyerno. Pero yung pinagtatanggol ninyo, yung pinagsisigawan ninyo na pangalan, ni tingin man lang sa inyo, hindi gagawin. Kahit isa man lang na tulong, wala kayong matatanggap. Manigas kayo. Ako nga sabihin pa ni Digong, ako nga nabubulok nga ako dito sa ICC. Pakailam ko sa inyo. Si Sara Duterte, hindi kayo tutulungan yan. Malabo kayong tulungan ni Sara. Si Bato, si Bongo, malabo, lalo kayong tulungan yan. Busy sa kampanya. Kaya po wala kayong aasahan tulong mula sa mga Duterte. Gobyerno lang talaga tutulong sa inyo. Pero swerte nyo, mabait ang gobyerno. Kasi kung ako ang presidente, manigas kayo. Hindi ko kayo tutulungan. Nek-nek nyo. Kaya hindi ako pwedeng politiko So, yun lamang po. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe at salamat sa kanyang matinding video na ating nireaksyonan. Salamat po sa ating mga manonood. Thank you po sa inyong mainit na pagtanggap, pagsuporta sa aking mga upload. Hindi na muna ako magla-live. Meron ako isang channel, yung Mac Pablo Live. Pero dito muna tayo. Strike while the iron is hot, ika nga. So, yun lamang po. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Ay, subscribe nyo si Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Ay, shoutout nga pala kay Mami Mameng, Daddy Emil at Boss Ryan. Shoutout sa inyo dyan sa Santa Maria.